Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Alam nyo guys, sobra akong kinikilabutan dito sa pinagsasabi ni Bato de la Rosa. Eto mga kababayan, basahin ko lang yung kanyang post. 18-5 returned. So ang tinutukoy niya rito ay yung articles of impeachment. Yung reklamo po kay Sara Duterte ay ibinalik po dyan po sa House of Representatives dahil nga po nagbotohan etong Senado, etong mga senator judges, at ang nanalo po ay ang puwersa ng kadiliman sa botong 18-5. 18 po ang bumoto ng yes para maibalik ang impeachment complaint dyan po sa House of Representatives at 5 lang po ang nanindigan para hindi po maibalik at magtuloy-tuloy sana yung impeachment trial kay Sara Duterte. So siya po ay tuwan-tuwa, si Bato de la Rosa, at nagpasalamat sa Diyos. Sabi niya, "Thank you Lord. I'm not trained nor equipped for this kind of task. But I am blessed with a clean heart and a fighting spirit that won't stop. So blessed to be guided by the Holy Spirit." Dito ako kinalabutan, mga kababayan. Doon sa sinabi niya na siya po ay ginagabayan ng banal na espiritu. Nakakakilabot mga kababayan. Pati ba naman Holy Spirit, banal na espiritu, gagamitin mo diyan sa sa ginagawa mo diyan sa Senado? Guided by the Holy Spirit with a clean heart? Sigurado ka, Mr. Bato de la Rosa? Eto, may papakita lang ako sa inyo. Kine-question yung sinasabi mo eh. Diba? Guided ka ng Holy Spirit. Tanong ng ni Jerry B. Gracio. Isang manunulat, isang poet. Ang sabi niya, guided din ba siya ng Holy Spirit noong panahon ng tukhang at pinagpapapatay ang mga tao? Nakakahiya naman sa Holy Spirit. Yun na yung tanong natin eh. Bato de la Rosa, paano mo nasabi na ikaw ay guided ng Holy Spirit? At paano mo nasabi na ikaw ay may malinis na puso? Libo-libo, mga inosenteng mga bata, kabataan, ang tinokhang ninyo. Kaya nga, ikaw ay kasama sa listahan ng aarestuhin ng ICC. Hinihintay na nga lang namin yun eh. Yung warrant of arrest para sa'yo. So ikaw ay kasama sa mga akusado dito sa crime against humanity. Dahil nga sa ginawa ninyong EJK nung panahon ninyo na ikaw ay PNP chief at inutusan nyo ang mga pulis na gurgurin itong mga inosenteng mga biktima. Sabi nyo lumaban? Ang totoo walang kalaban-laban. Ang tanong guided ka ba talaga ng Holy Spirit? At malinis ba talaga ang iyong puso? Saka ito pa, malinis ba ang iyong puso nung ipinagtanggol mo ang isang nagkukunwaring pastor? Pastor na nang abuso ng kanyang mga miyembro, nang abuso ng minor de edad. Napatong-patong ang kaso sa ibang bansa, pati na dito sa Pilipinas, at ngayon ay nakakulong. Malinis ba ang puso mo nung pinagtatanggol mo etong self-proclaimed Son of God? At eto pa, yung pinuno ninyo, pinagtatanggol ninyo, si dati Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nakakulong sa ICC. Malinis ba ang puso mo na ipagtatanggol mo yung mastermind di umano dyan sa sa tukhang-tukhang ninyo? Tapos ito pa, gusto lang malaman ng taong bayan kung saan dinala yung pera galing po sa confidential funds ni Sara Duterte dyan po sa DepEd at sa Office of the Vice President. Gusto lang namin malaman sino si Mary Grace Piatos. Gusto lang namin malaman sino si Cocoy Villamin. Gusto lang namin malaman paano nabigyan ng confidential fund itong si Marian Rivera at itong si Chel Jokno. Gusto namin maging transparent saan ba napunta ang pera. Pero ikaw ang ginagawa mo, pinagtatanggol mo. Pinagtatakpan mo. Yung ba ang may malinis na puso? Di ba dapat kapag malinis ang puso mo, ikaw ay guided ng Holy Spirit, patas ka. Pero hindi ka patas. Pero mo, isa ka
sa senator judges. Ang trabaho ninyo diyan sa impeachment court ay makinig sa mga ebidensya. Makinig sa sasabihin ng prosecutor o ng prosecution, makinig sa sasabihin ng depensa. At kayo, titimbangin ninyo kung dapat bang managot si Sara Duterte o mapawalang sala. Ayun lang ang trabaho ninyo. Pero ang ginagawa mo, kakaiba. Kasi ikaw ay judge. Saan ka nakakita ng judge, ng huwes, na ikaw ang magbibigay ng motion para i-dismiss yung kaso nung nasasakdal. Sabi nga nila, ano ka? Batordi? Inang yan. Batordi. Putik. Niloloko ka lang ni Cayetano. Naniwala ka naman. Tapos ngayon sasabihin mo, guided ka ng Holy Spirit. Grabe. Nakakakilabot yung sinasabi mo, Bato de la Rosa. Sa totoo lang. Baka bigla kang bumulagta. Nakakatakot yan, mga kababayan. Yung ikaw ay nagko-confess na ikaw ay pinapatnubay ng banal na espiritu at yung ginagawa mo ay guided ka ng Holy Spirit, baka bigla kang bumulagta. Kasi banal yan. Hindi mo basta dapat ginagamit ang salitang banal na espiritu at sasabihin mo yung ginagawa mo ay dahil ito ay guided ka na banal na espiritu. Nakakatakot po yan. Kung ikaw ay may takot sa Diyos, matatakot ka na gamitin ang banal na espiritu. Pero mo ginagamit mo pa? Para sinasabi mo, yung ginagawa mo, yung decision mo, ay guided ka ng banal na espiritu? Nakakatakot yung Bato de la Rosa. Mas matindi pa yan sa gaba. Mas matindi pa yan sa karma, sa totoo lang. Nakakatakot. Nakakatakot yung Bato de la Rosa, sa totoo lang. Eto, pakinggan natin yung sinasabi niya. Mr. President. Senator Judge Salamat, De La Rosa. Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Ontiveros. Mr. Presiding Officer, just procedural clarification. You may proceed, sir. Once we decided to return the articles of impeachment to the House, am I correct to assume that technically we don't have the jurisdiction of these articles of impeachment already because we returned it? So, bakit pa natin magpapatuloy tayo sa pagbigay ng sampina sa respondent kung binalik natin? Siguro kung mabalik na yun sa atin, saka pa tayo magpapatawag ng mag-i-issue ng summons. Kasi, technically, wala tayong jurisdiction ngayon sa articles of impeachment dahil binalik natin sa kanila ang articles of impeachment. So, wala sa atin. So, ano ngayon ang magiging basis? Like, for example, magpadala tayo ng sampina kay Vice President Sara Duterte. Anong attachment ilagay natin sa sampina? Articles of impeachment should be attached to the sampina. So, anong personality natin to attach na sampina na ang sampina ay binalik natin sa House? So, technically, we don't have jurisdiction over the articles of impeachment. That's my humble understanding. Again, I am not a lawyer, Mr. President. Senator... Nag-iisip lang. I'm just guided by the Holy Spirit, Mr. President. To be honest, Holy Spirit is guiding me all the time. Thank you, Mr. President. Okay. So yan, mga kababayan. Grabe, nakakakilabot yung sinabi ni Bato. Guided daw siya ng Holy Spirit all the time. So all the time, nung ginorgor ninyo ang libu-libong mga bata, libu-libong mga inosenteng mamamayang Pilipino, dahil sa inyong tokhang, all the time, guided ka ng banal na espiritu? Naknanto ka ba to? Tindi mo. So ayan, mga kababayan, ang kapal ng muka, pati ang banal na espiritu, ang Holy Spirit, ginamit para ma-justify niya yung kanyang ginagawa na pagtatanggol sa mali, pagbabaloktot sa mali at pinipilit gawin tama. Ginagamit ang kanyang pwesto, ginagamit ang kanyang posisyon para sa sariling interes, para ipagtanggol etong pinagkakautangan niya ng loob. Kasi kung wala itong mga Duterte, wala din naman to si Bato de la Rosa eh. So sobra talaga ang kanyang pagtatanggol sa mga ito hanggat sa punto
na kahit mali na, talagang ipaglalaban niya, kahit labag na sa konstitusyon, gagawin niya. Kaya sana, hindi ka maparusahan diyan sa sinasabi mo na ang ginagawa mo ay dahil ikaw ay ginagabayan ng banal na spirito. Nakakatakot po yan. Baka nga po blasphemy pa yan eh. Blasphemy po yan. Never ever use the name of the Lord your God in vain. Nako. Kaya lamang po mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. At sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.